All right, good afternoon, everyone. Let us officially start with the prayer before we begin our classes. Let's start. Heavenly Father, we thank you for this day that you've given to us. We thank you, Lord, for another set of learning activities that we will be learning that we will be sharing and we'll be learning for this semester. We ask for your guidance and for your wisdom as we begin our journey for this subject. We lift up everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So good afternoon ulit, everyone. As mentioned in our GC, our agenda for today is really just to do some sort of an introduction, orientation for the subject. Kasi I intend to deliver the lecture next week na diretso na siya, tuloy-tuloy na siya. And also, it's important kasi that you get to prepare yourselves. Now, I understand, syempre, Holy Week naman talaga this week. And I understand, of course, that there will be, I mean, this is really a time for rest for everyone. Um, but the point is, para hindi kayo mabibigla pagdating ng class next week, at least you have some sort of an idea kung ano yung ating mga pag-aaralan dito sa subject na to. Just to clarify, kasi in the calendar that was given to us, supposedly, the first class, synchronous class was held last Friday. Pero hindi naman talaga kasi ako personally nagkaklase ng Saturday. Can I just ask if you started your classes last Saturday na with Miss Reyet and Sir Red? Or, Actually, sir, actually, sir, dapat. oo. Kaso lahat kami hindi ata nakapag-check ng MS Teams. So, Ah, parang okay. nag-check So si sir. meaning, hindi nyo, I mean, nag-message sila, ganun ba? Or, Nag-message po sir before, yes. Pero ah, parang kaming lima hindi namin na-check sa MS mm, Teams. Kaya pero, magkakaroon kami ng makeup class tomorrow, sir. meron kayo bukas Yes, with po. Red and Reyet or kanino lang? Kay Mr. C Kay or kanino Ma'am Mr. Dayan? C. Kay Mr. C Kay lang po. Mr. kay Mr. Mm. C? So si Miss Reyet, si Dr. Paunan, hindi pa kayo niya na-meet. Siya yata sa Natin. measurements and Wala pa po. evaluation. May Natin. Hindi pa? binigay lang po siya na parang asynchronous tapos sa Mm. April, parang sa next week pa po Oo, yung namin after Holy Week apa, na. Yeah, yeah. apa. Um, So but just also to check kasi I brought this up sa may GC kasi kami ng lahat ng teachers ng buong FU Cavite. I brought it up and want to make sure that that all kasi kakaiba kasi talaga yung TCP kasi ang TCP paano ko ba papaliwanag? Yung isang SEM kasi hinati sa dalawa, 'di ba? So kumbaga, halimbawa ako, ang binigay sa akin nung unang hati EdTech lang. Tapos ngayon pangalawang hati research. So, nung una yan, nalilito yung person in charge sa Canvas na bakit ganun kalagitnaan ng SEM nag-a-assign. Anyway, so I just wanna make sure, from your end ba, meron ng Canvas yung subjects nila ni Mr. C tsaka ni Dr. Paunan? Or wala pa? Wala pa po, sir. Wala pa. As O far sige. as nag-check ako kanina. Okay, sige. It's either, sige, I'll bring it up to them din. Either, gaya ko, kagabi ko lang siya na-publish, or totally, hindi pa talaga na ise-set nung basta yung tech person dun sa kanila. Si Dr. Paunan kasi ay dating principal, siya yung pinalitan ni Dr. Dubla. Pero ngayon kasi siya ang executive director ng buong FEU group na lahat ng basic ed ng buong FEU, lahat ng campuses siya ang nag-handle. So technically si Dr. Paunan sa Manila yan naka-base na. So ang point ko iba yung email niya at feu.edu.ph. Para si Dr. Quinto, napansin niyo ba yan? Si Dr. Quinto at feu.edu.ph yan. Ako at fucavite.edu.ph. So anyway, hindi ko alam sa IT yan kung paano yung ginagawa. Kasi iisa lang naman yan, pero bawat isang school may kanya-kanyang suffix. So anyway, sige, I'll bring it up to them just to make sure that everyone's on board. So my role, our discussion today really is, siguro in 30 to 45 minutes matatapos natin to. Ang gusto ko lang mangyari ngayon, maging malinaw sa lahat kung ano yung tatakbuhin ng SEM, nitong actually half SEM technically. Kasi I would have to say, yung subject na to, na research, if i-compare siya sa lahat ng subjects, ito yung pinaka-demanding sa lahat kasi. Kasi research siya eh. So, I don't want to burden you in creating the research output per se, but you guys will definitely go through the research process.
So yan ang major objective sa subject na to. For you to understand and experience the research process, especially for people like Diane, TJ, and Freddy who are not into the education field. Kasi I'm sure dahil lahat naman kayo may college degree, I'm sure nag-thesis kayo ng college. Pero iba kasi ang research halimbawa sa side nila sa business, karamihan feasibility study, yung iba sa mga risk management, operations management versus sa education na ang research ay malawak. Malawak din naman syempre sa ang point ko lang magkaiba yung nature of research sa business side at saka nature of research sa education side. But the processes, the skills that you need to develop are almost the same naman. So, kaya lang pag totally walang experience doon, baka mahirapan, baka sa bagay, Rusty, hindi ka rin naman eduk, di ba? IT ka. So, kumbaga, pero Rusty, naka-experience ka na ba ng research in education? Like, kunwari, sa Sisters of Mary, nire-require ba kayo dyan na sumulat o hindi? Hindi naman. Walang ganun. Hindi. Hindi naman. Okay. Yung Sige. ano lang, sir, qualitative namin senior high school. Oo, yung gano'n. Oo, sige. So, yun yung kagandahan nung ikaw. Kasi ikaw, medyo bata-bata ka, inabutan mo yung senior high. Pero yung kami kasing, tawag dito, pre-K to 12, hindi namin inabutan yan eh. So, investigatory project ang amin noon nung araw, nung unang panahon. Yung mga nagdidikdik ng mga malunggay. Tapos, yung ganun din naman sa halos. Pero hindi kasi focus sa pagsulat ng research nung panahon namin. Ewan ko lang yung ibang mga students dito na pre-K to 12. Pero nung time namin, more of producing the product and then just filling out a form. Like, kailan ginawa, anong ginawa, parang ganun lang. Hindi siya yung kagaya nito na may introduction, methodology, research, ganyan. Results, yan. Anyway, sige. So, let me begin by sharing my window. This is actually my Canvas window. Can you confirm if you can see my Yes, sir. Yes my po. screen? Okay. Sige, thank you. So, una, I'd like, anyway, yesterday I made, actually ito talaga ginawa ko sa kalahating araw kahapon sa office. I made sure na ma-finalize ko yung syllabus and ma-publish ko itong Canvas para masimulan na ninyong magbasa-basa, magtingin-tingin nang habang hindi pa siya sabay-sabay with the other subjects. So, as mentioned, this is TCP 0106. The title of the subject of the course is Educational Research and Evaluation. But we will not really focus too much on this side, the evaluation, for the simple reason that I don't want to replicate whatever Dr. Paunan will be discussing. Si Dr. Paunan, maganda ang background niyan sa measurements and evaluation kasi ang master's degree niyan sa Miriam College noon ay measurements and evaluation. So she's quite capable in terms of the stats. And I'm not, no? So I'm not really going to dwell too much on the evaluation side and instead I will be focusing on the educational research. Kumbaga parang dadaanan lang natin yung evaluation. Two reasons. Number one, I personally don't see myself as capable in teaching stats and all those measurements and evaluation. Alam ko lang yung super duper basic na stats like mean, median, mode, correlation, t-test. Super babaw lang ng stats ko. So I don't think I'm capable of teaching that. Number two, I don't want to replicate. So matatakel nyo naman yan for sure. Yung mga test of validity, test of reliability, yung mga ganyang mga measurements, yan naman ay siguradong madadaanan nyo kay Dr. Paunan kasi expertise niya yan. So my focus now would be really on the process of developing a research paper and hopefully writing a sample research output. So as confirmed and as agreed in our GC, our classes will be moved. Dati Wednesday tayo, ngayon it will be Tuesdays. We will be meeting every Tuesdays ng 6 p.m. until 9 p.m. as requested by TJ. Nag-request siya 6:30 pero hindi na. Masyado ng gabi yung 9:30 para sa ating lahat. So let's meet halfway. So instead na 5:30 to 8:30, we will be having our class 6 p.m. to 9 p.m. Don't worry, in between that, maybe we can have a break. And yun nga, maluwag naman ako sa ganyan habang nagkaklase. Feel free to have your dinner. Or maybe you wanna have your heavy snack or have a dinner na prior magklase. It's up to you.
And then our asynchronous classes would be every Saturday. So similar with our sessions last time, last half. Every Saturdays will be our asynchronous. So we can skip that. Talo na tayo sa syllabus. I'm sure you have started to read this yesterday. So as indicated here, this is an introductory course for research, principles and methods. The key topics include quantitative and qualitative. So we will be discussing about this quantitative and qualitative. But as I mentioned, we will not dwell too much on the evaluation side and the statistics side, more of the what rather than the how in terms of the statistics. And then you will learn how to formulate research questions, analyze existing studies, which is we already have your FA1. So naka-up na yan sa module 1. Sorry, tama, sa module 1. So dapat nababasa nyo na yan kasi yan yung isang unang gagawin, analyze existing studies, and then apply research and evaluating findings to improve educational practice and policy. So as you can see here, our goal is really to give you some sort of a foundational concept, skill, competence in terms of research. So let's look at the calendar, the schedule. So ito yon yung week 1. So kaya pinipilit ko talagang mangyari to because the asynchronous was... Kasi pag hindi natin to ginawa ngayon, ganun na mangyari kagaya kay Red, magkakaroon tayo ng parang make-up. So iniiwasan natin yan kasi maiksing-maiksi lang ang second sem. So this is week 1 and you would see 9 weeks yan para hindi naman din kayo nasa short change, di ba? Kasi yan naman ay mahalagang masunod natin yung ating calendar. As I mentioned, the entire semester in a college is normally 18 weeks with 54 hours per subject, no? So the goal is for us to meet the 54 hours. But definitely the 54 hours naman is divided into 27 hours of online online synchronous, and then 27 hours of online asynchronous. So yun. Kaya lagi siyang dalawa sa kada week. Tapos yun yung dahilan kung bakit 3 hours siya. So let's begin with week 1. So in this week 1, ito yung gusto kong i-clarify. I'll jump later dito sa modules. So module 1 is about preliminaries. There are actually two, let me jump now. There are actually two things that you will be working on here. One is the FA research review, wherein I asked you to just click all the links kasi I want you to look into the research that catches your interest. So this one is Asian Journal on Perspectives in Education. This is by FEU. The other one is by the PEAC or the the Private Education Assistance Committee. So when you scroll down, you have volume 25, number 1, you have volume 2020, volume 2019. So there are 3 volumes here. You can click this, for example, College Teachers Awareness of Pedagogics. So babasahin nyo siya. Nandiyan na yan. So you can download the PDF, read it. Yan. So anyway, yeah. And then the other one is from the Asia Pacific Higher Educational Research Journal. Ito from PNU ito. Pag kinlik nyo yan, it will bring you to the different research. So sa ngayon, yung itong volume na ito, ano ba to? Volume 12, number 1, 2025. So may 3 articles dyan. If I go back, I can look at the other volumes like this one, volume in 2024. So there are also 3 articles here. Like for example, ano ba dito? Ito, TLE. Medyo makaka-relate siguro ng kaunti. Si Rusty dito, we can see. Profile and academic performance in TLE of grade 8, inputs to learning recovery, blah blah blah. So it's up to you. Kaya ko kayo binibigyan ng options. Now to clarify, if sa lahat ng 3 links na ito wala kayong makitang relevant sa inyo, halimbawa si TJ, si Dayan at si Freddy, wala silang mahanap na in relation to education in terms of let's say business and entrepreneurship, kunwari, please feel free to look for your own research journal article. Pero bago kayo mag-dive at basahin,
mag-PM kayo sa akin or mag-chat kayo sa akin sa FB or sa Messenger muna. Pa-check nyo lang sa akin kung okay ba yon. Kasi baka lang kung hindi kasi kayo sanay pa, baka kasi mapunta kayo sa isang website na hindi naman pala siya research. So sayang lang yung effort. Ito kasing tatlong to, reputable yan. Yang sa FEU, yang sa PEAC, tsaka yung sa PNU. Now, definitely, marami pang iba yan. If you wanna go to LaSalle, you wanna go to Ateneo, to UST, to UP, syempre naman. Yan ang isa sa mga safest, no? Kapag ang isang journal ay pinublish ng isang university, safe 'yan. Kasi hindi pwedeng mag-publish yung isang university tawag dito, na hindi peer reviewed kasi syempre masisira yung pangalan nila, di ba? Unlike kapag kung anong halimbawa, educatorsconference.com. Oh, by the way, baka hindi kayo familiar sa mga suffix sa internet, pag .com, ibig sabihin commercial siya o kaya .org, ibig sabihin organization siya. So pag org, hindi tayo sure kung ito kagaya nito, .org siya. Pero makikita nyo naman nakalagay PNU Research Portal.org. So ano siya, connected siya sa PNU. Ito naman .org.ph sa PEAC. Pero itong PAC, legit yan. Ako na magsasabi sa inyo kasi nag-a-attend ako dyan sa mga PAC. Ito namang sa FEU, yan, .edu. Yan ang mga safest. Yung UP.edu, Ateneo.edu, DLSU.edu, safe yan. UST.edu, safe yan. Kasi school yan. So again, just to clarify, baka sa tatlong yan, kunwari itong sa yan, halimbawa, phenomenological study of webinar, oral communication in English, comparative analysis, baka hindi kayo interesado sa mga makikita nyo dyan. Ang tip ay, pag meron kayong na-click, halimbawa to 2023, tapos binuksan nyo siya, pag binuksan nyo siya, ito ang tip, huwag nyo basahin yung buo. Ito lang babasahin nyo, yan, yung abstract. So pag binasa nyo siya, ay parang hindi naman ako nakaka-relate dito, wag na yan, iba na lang. Parang ganon. So look into the different kinds of articles that you can explore. Now, when you're done, FA1 is simply filling out the matrix. No, you will just literally fill out the matrix. I-check ko nga pala to kung alam ko Word ang isasubmit dito. You just have to write the research title, the author. Now, this is 30 points kasi may 5 points bawat isang 6 na tanong. What is the purpose of research? Babasahin nyo para saan yung research. What are the research questions? Meaning, ano ang mga tanong na gustong sagutin ng research na yon? What is the research designed use? Yan by quantitative, qualitative, experimental, descriptive, so on and so forth. Number 4, what are the tools used in order to answer the research questions? Anong ginamit? Ang mga kadalasan na yun din naman ipapagawa ko sa inyo para madali ay survey or interview. Yan ang pinakamadali. Pinakamadali pero pinakamahina rin. Ibig sabihin, kasi subjective yan kapag tawag dito survey at saka interview. Unlike, halimbawa, experimental or nagpa-exam ka, post-test, pre-test, post-test, yan, medyo mas matibay-tibay ang foundations niyan. Question number 5, what is the sample? Ang ibig sabihin ng sample sa terminology or nomenclature ng research ay sino-sino ang respondents, ano ang demographics nila, edad, gender, location. Ibig sabihin ng research local, saan ba siya ginawa? Sa city ba siya? Sa urban ba siya? Sa rural ba siya? Sa private school ba siya? Sa public school ba siya? Sa Catholic school ba siya? Sa Christian school ba siya? Sa non-sectarian school ba siya? And so on and so forth. And panguling tanong, what are the findings or conclusions? So anong isasagot dito? Sa bawat isang tanong, it has to be at least a sentence. So maybe 2 to 3 sentence will do for each question. At kaya siya 30 points kasi bawat isang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay 5 points. Okay? So, yan ang FA1. Ulitin ko lang, no? FA1 is here. It's under Module 1 or Preliminaries. Okay? Pag tapos na kayo dyan, ito namang research topics, hindi ito graded. No? Itong research topics, ayan, in-indicate ko dyan talaga. This is not graded, pero I want you to answer these questions. Now, I want you to start listing down 3 potential topics. Para saan to? Para sa dulo, hindi kayo nagkukumahog na mag-iisip kayo ng research topic. Ngayon pa lang, isama nyo na siguro sa inyong, depende kung ano man ang inyong religion, isama nyo na siguro sa inyong,
dasal, nobina, or whatever. Ako, di ako Catholic eh. So kung ano man yung ginagawa niyo pag Holy Week, manghingi na kayo ng wisdom sa Lord kung ano kaya ang aking gagawin dito sa subject na ito. No? Kasi papagawin ko talaga kayo ng research. But don't worry, yung gagawin niyo namang research ay hindi naman siya full-blown research. No? Ang sabi ko nga kanina, dun sa mga bagong pumasok, I want you to experience the process. No? Mula dito sa pag-iisip ng research topic. So yan ang Module 1. Okay? So that's Module 1 preliminaries. Module 2, nilamanan ko na rin ito. At ang Module 2 specifically will be our lecture sa Tuesday. Siyempre, hindi ko naman kayo ina-expect na sa Holy Week mag-aaral kayo. Hindi naman. Siyempre, i-spend nyo yung Holy Week, magpahinga kayo, mag-spend kayo ng time sa family nyo. Pero try to find time din na medyo buksan-buksan to. Yan, magbasa-basa ng kaunti. Kunwari, magbabiyahe kayo ng family nyo at kung hindi naman kayo ang magdadrive, o di baka gusto nyo habang nagdadrive, imbis na Facebook ang ginaganon-ganon nyo, basa-basahin nyo yung article. Para lang may idea lang kayo. Medyo nerdy yun, pero ano naman yun? Masaya naman yun. Ewan ko lang. Ako personally, enjoy naman ako sa ganun. So, I mean, basa-basa lang. Wala namang, no pressure. Pero, no pressure sa ngayon. No? Pag natapos na yung April, at wala pa rin kayo idea sa gagawin yung research yun, medyo pressure na yun. Kasi 2 months lang ang tatakbuhin nito nitong ating SEM na ito. So, that's Module 2. No? In Module 2, you will have introduction. This is a book from Ari. Ari Jacob Sorensen. So this is Introduction to Research Education. Ang ganda na itong book na to kasi napakadaling intindihin. Maraming book in research. Marami kayong mahahanap sa internet as in. Pero this one, nagustuhan ko siya kasi madali siyang intindihin, madaling basahin. Para lang siya talagang textbook pang college. Parang gano'n. So anyway, yan yung chapter 1 at chapter 2. Yan ang ating magiging lecture sa Tuesday next week. No? Yan ang lecture ko sa inyo. Now, balik ako sa syllabus. Just so that everybody's on the right track. So, this week is this. So, that's why technically, dapat yung pinapagawa ko sa inyo na ito ay dapat nung Sabado pero hindi ko siya nagawa. Kaya nga binibigay ko na siya ngayon sa inyo. Hinahabol ko siya sa inyo para maibigay. So that's Module 1. Week 2 next week, we will be discussing topic 1 and 2, the nature of scientific inquiry, and topic 2 is the research approaches in education. So yan ang ating gagawin next week. Tapos, yung research review 2, dito ang pinaka-goal natin dito ay makabuo kayo ng research questions. Tuturuan ko kayo kung paano bang sumulat ng tamang research questions na may kaugnayan later on sa discussions, no, sa conclusions and recommendations. So week 3, ito. Teka, tama ba yung aking? 1, 2, 3, yan. 1, 2, 3, 4. Yeah. So week 3, wait lang. Mali yata ako. 1, 2, 3. Tama. So week 3 at 4, we will be focusing on research background. We will be discussing the research problem, the reviewing literature. Itong reviewing the literature, ito yung madalas na inaayawan ng madami kasi nga, unfortunately, hindi kasi talaga tayo bayan na nagbabasa. I mean, generally speaking, ang Pilipinas ay hindi reading nation. Yan ang malaking problema ng Pilipinas. Marami ng mga research ginawa dyan. Lalo na ngayon, in the age of 21st century, unfortunately, ba't pa ako magbabasa niyan, sir? Eh di manunod na lang akong TikTok, and so on and so forth. Iyan yung unfortunate reality. Kaya marami iyan na isa ding magandang research na pag-isipan, pag-usapan, baka kaya tayo mayaman sa fake news sa Pilipinas. Kasi nood lang tayo ng TikTok at Facebook lang tayo ng Facebook, YouTube lang tayo ng YouTube, hindi tayo nagbabasa. So kaya madaling utuin ang mga Pilipino. Yan ang harsh reality sa ating lipunan ngayon. Anyway, what I'm trying to point out here dito sa week 3 is I will be lecturing. So dalawang magkasunod yan, week 3 and week 4. That's April 14 and April 21. I will be discussing about the research problem, reviewing literature, and then hypothesis in quantitative. Tapos,
Most likely either this date 21 or 28 magkakaroon ulit ng parang quiz na parang board exam type. Anong coverage nun? Pag natapos na natin tong 1, 2, 3, 4, 5. Ito objective type yan. So it's either dito siya mangyayari, depende sa kano kabilis o kabagal yung ating lecture sa 14 at 21. Pwedeng mangyari na maaga tayong matapos sa 21 tapos bigyan ko kayo ng break 30 to 45 minutes mag-review, tapos quiz na tayo. Tapos tatapusin natin tong week na to. Or, natagalan tayo dito, 14-21, full lecture, full lecture for 3 hours. And then, sa 28, bago tayo magsimula sa module 4, magkuquiz na tayo. So, yun yung ating FA3. Okay? Sa week 5, which is now module on research design, eto na. So, bago tayo maghiwa-hiwalay ngayong araw na to, yan ang goal natin. Mag-aano na tayo, wheel of names. Kasi topic 6, 7, 8, 9, 10, reporting yan. Okay? Quantitative methods, wag kayo mag-alala kasi ibibigay ko naman yung libro eh. Babasahin nyo lang, gagawin yung report. Ganun lang. Quantitative methods, qualitative methods, mixed methods. At saka syempre, i-guide ko kayo kasi discussion yan eh. Baka mamaya mali yung ma-discuss. Topic 9, tools of research. Topic 10, validity and reliability. So ito yung sinasabi ko, yung topic na to. Dapat may kasunod pa yan na stats, pero puputulin na natin yan dyan. So yan yung magiging FA4 naman. No? So starting week 5, 6, 7, yun, 5, 6, 7. Simula, April 28, May 5, May 12, yan ay reporting. Okay? At yun yung graded yan, syempre. Pagdating ng week 8, May 19, this is now developing a research in education. So basically, ang papasubmit na ako sa inyo dito ng research proposal matrix. Meron akong i-upload na template kung saan nyo isasubmit yung inyong research proposal. Now, to clarify, makinig mabuti ha, lalo na yung mga wala dito na naka-record na lang muna. Makinig mabuti. Tumatakbo to, hindi ibig sabihin, makinig na mabuti dito, hindi ibig sabihin na week 2 pa lang naman, hindi ko muna gagawin tong research proposal matrix. Similar last term na lang ang term natin. Ibibigay ko sa inyong lahat ng iyan at ang deadline ng lahat ng iyan ay sa May 30. Pero hindi ibig sabihin gagawin mo siya sa May 29. Okay? Ibig sabihin, meron kayong eksaktong 2 weeks. March 31 ngayon, ang deadline ng lahat ng output, including this one, ay pwedeng isubmit hanggang May 30. Itong FA1. Kaya lang, pag hindi ka nag-submit ng FA1 hanggang next week, baka maiwan ka sa discussion dito sa week 2 dito. Kasi wala kang idea eh, kasi hindi mo nabasa. So you have to really manage your time. This subject requires a lot of reading. No? There's really a lot of reading. Unlike sa EdTech, wala masyado dyang reading. Hindi siya kasing bigat o kasing dami ng babasahin dito. Kasi research subject ito. So ngayon pa lang, kaya gusto kong mangyari itong meeting na to kasi ayokong magulat kayo pagdating next week na we start discussing about research tapos para kayong nagugulmihanan sa gagawin. So very important na ma-prepare kayo ahead of time. At yung parang hindi kayo nagmamadali. Kasi sa totoo lang, ang reason bakit nahirapan mag-aral yung maraming students, lalo sa MA tsaka sa PhD is yung time. Time talaga. Ang tip ko lagi, dapat yan, mag-set ka ng time talaga. Like maybe every Monday, kunwari, kung Tuesday ang klase natin, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, kada 7 o'clock magbabasa ka hanggang 8 o'clock. Yun lang gagawin mo. Kasi pagka nagpa-distract ka talaga dyan sa TikTok, Facebook, YouTube at yung iba sa inyo, mga nanay, may aalaga ang anak, magluluto siguro, and so may chores and everything, talagang hindi nyo mamamanage yung oras nyo. So please make sure to learn how to manage your time para hindi kayo maipit sa dulo. Kasi papagawin ko talaga kayo ng research, pero wag kayong mag-alala, hindi ko naman papagawin kayo ng full-blown. Hindi naman. So halimbawa, magpapa-survey, kunwari lang, survey ang maiisip nyo, kagaya ngayon, bakasyon na, Rusty, sa inyo may klase pa, no? Tuloy-tuloy ka. Pero sa amin, sa FEU, si Danica, tapos na. So wala na siyang estudyante.
Kailangan pag-isipan ni Danica, ano kayang topic ang gagawin ko? Di ba ka pwede na imbis na estudyante ang research sample ni Danica, baka dapat teachers na lang ang kanyang research sample. Kasi pwede yon, no? Depende sa topic. Kaya nga, magbasa na kayo ng mga research para makaisip na kayo, ano bang magandang i-research, no? Halimbawa, pangalan nito, si Freddy, siya ay operations manager. Siguro pwede siyang mag-focus sa research on training and development, no? Ibig sabihin, ano kaya ang, let's say, pwede siyang magkaroon ng needs analysis. Ano ang mga skills or competence na kailangan sa retail industry, at yun naman ang gagamitin na basis ng TESDA courses para mag-train ng mga mga nasa retail, kunwari lang. Halimbawa naman si Dayan at saka si TJ, parehas silang into finance. Pwede siguro silang maggawa ng research na ano ang mga basic, saan nahihirapan ang mga estudyanteng nag-aaral ng fundamentals of accountancy. Whatever. So magre-research sila. Halimbawa, maghahanap sila ng mga senior high na nagte-take ng ABM o kaya ng mga first year college student na financial management o kaya first year college student na BS accountancy. Yun ang isa-survey nila. Now, my point is, yung data gathering, hindi tayo masyado maging mahigpit dyan. Normally dyan, may number talaga yan kasi meron niyang requirement in terms of statistics. Halimbawa, kung merong 30 teachers sa isang school, dapat siguro kalahati niyan, 15. Sa atin, pwede na nating bawasan yan. Let's say, gawin natin 5 lang respondent para matry nyo lang. Our goal is not to, just to clarify, para mapayapa kayo, hindi natin goal bumuo ng full-blown research na ipapublish. Hindi yun ang goal. Ang goal is makabuo kayo ng research, IMRD format. I will discuss more of that later. IMRD stands for Introduction, Methodology, Results, and then Discussions. Para siyang journal article kung ano yung babasahin nyo na ito, kagaya nito, yan. Buklatin natin tong anong to. This is 16 pages. Ayan, nakita nyo ba dito sa upper left hand? So yan, ang goal ay para siyang ganyan. Meron siyang introduction. May framework siya. Para siyang, may purposes. Dali nito. May purposes of the research design. Yan ang goal. Pero makabuo ng ganyan. Pero hindi naman natin goal na isasubmit nyo siya sa isang, kasi sa ngayon, mga grad school, ganyan na ang requirement. Kailangan isubmit mo siya sa isang research conference or i-present mo or i-publish mo. Hindi yan ang goal natin. Ang goal natin sa subject na to, matutunan nyo yung steps, processes, requirements, competencies na kailangan sa pagbuo ng research. Pero hindi naman nating goal na talagang makabuo kayo ng full-blown research. Ngayon, kung kakayanin nyo at talagang halimbawa, kunwari lang si Rusty, nabalitaan niya sa Sisters of Mary pala, pag nag-publish pala ng research, pwede pala siya ma-promote. Adi, buuin natin yung research. Nasa sa inyo na yan, no? Pero hindi naman siya requirement ng subject na ito. And malay nyo, after nitong TCP, kung meron kayong mga higher plans of continuing your grad school, si Danica, alam ko, nag-masters din ito, baka ito ay makatulong na refresher din. Kasi, alam nyo, ang pagsusulat kasi ng thesis, ano kasi yan skill talaga yan. Ibig ko sabihing skill and experience. Kapag hindi ka talaga, pag hindi mo siya ginagawa, parang pagluluto, kung nagluluto ka once a year lang, malamang hindi ka masarap magluto. 'Di ba? Kasi once a year mo lang ginagawa Pero kung ikaw ay magre-research regularly, magbabasa ng research regularly, meron kang idea kung ano yung dapat na isusulat at hindi dapat isusulat. Okay? So yan ang syllabus natin. Yan ang tatakbuhin natin simula ngayong week 1 hanggang sa week 9 na matatapos ng May 30. Pero to clarify, ang huling araw ng ating pasok ay May 26. No? So anong mangyayari sa May 19 at 26? Dito sa mga panahon na ito, technically ito ay magagamitin natin sa, kunwari, itong meeting natin ng Tuesdays or any other day. Ito nakalagay lang May 19 pero pwede tayong magkaroon ng ibang schedule na magwa one-on-one tayo. Ngayon pa lang, I'm telling you, the output is individual. Okay? So, hindi ito by group. Kaya,
kailangan mahanap nyo yung ano yung interest niyo. O halimbawa, si Dayan, during day 1, sabi niya dahil nga meron siyang special child, interested siya sa special education. So, pwedeng ang research ni Dayan ay nakafocus na agad doon sa special education. So, maghahanap siya ngayon ng research na relevant sa special education. So pagdating ng May 19, in short, ang point ay nakalagay lang to FA5 sa May 19, pero uulitin ko, hindi mo gagawin ito ng May 19. Dapat dito pa lang sa itong week na to, yung April 14, 18 na yan, dapat nasisimulan mo nang gawin itong research proposal matrix na ito. Kaya dito sa discussions, baka para mas malito kayo, dito lang sa modules, you will see itong research topics. Yan, nilagay ko na siya as early as now. So ulitin ko, hindi graded itong discussions na ito, but please find time to reply and submit your topics, yung mga naiisip niyo, para makapag-comment ako. Kunwari, si Rusty nilagay niya, interested po akong i-research ang topic na health, kunwari lang. Health and technology, kunwari. And how it impacts education. So, magbibigay ako ng tanong kay Rusty. Pag yan ang iniisip mong research, ano ang implication yan sa pagiging teacher mo? And so on and so forth. Ano ang implication yan sa policy ng school, for example? So on and so forth. So, yan. So, yan yung mga, kaya ito, nakalagay dyan, malinaw naman. Hindi yan graded, but it's meant to provide you with opportunity to explore topics that you can work on. So, ito, sinulat ko talaga dyan. The earlier you submit, the earlier I can provide comments and suggestions. Okay? So, yun lang. That ends my presentation this afternoon, my orientation to you. My goal is really to make sure that everybody will be prepared, will ahead of time, para hindi kayo magulat. Kasi yun nga, medyo demanding itong subject na to. Demanding in terms of madaming babasahin at maraming susulatin. Okay? Do you have questions before we dismiss? Ayun, sige. Nauna si Rusty, tapos si Danica. Sige, Rusty. Sa akin, sir, yung sa FA1 natin, sir, paano natin siya ipapasa? Walang Sige, i-double check yan. Yun nga yung nakita ko nga parang, ano din yan. Anyway, sige, iaayusin ko siya. Pero para ano siya, it's a Word file that you will convert it into a Word file and then, teka lang. Ito. Sabi ko na hindi ko na ano. Wait, text entry, no, file uploads. Okay, sige. Na-ano ko na siya, na-finalize ko na siya. So it's a Word file. No need for whatever. Gawa lang kayo ng table na kagaya ng table na nandun. Copy paste nyo lang yung mga questions, tas yun. Ganun lang siya kasimple yung FA1. Thank you, sir. Yan, sir. Thank you. Sige. Danica, you raised your hand earlier. Sir, good afternoon po. Mm. Sir, regarding po sa title research, sorry, baka hindi ko lang po siya gaanong naintindihan. Meron po ba tayong deadline for the title? Wala siyang deadline. Pero dapat ang goal nyo ay as soon as possible palagi. So kung kaya nyo makapag-submit bukas, mag-submit na. Parang gano'n. Pero Okay. syempre, hindi naman imposible naman yun. Pero ibig ko sabihin, wag nyong patagalin. Okay. Kasi the more na kasi ganito yan eh. Pag pinatagal mo siya, tapos hindi pala okay topic mo, hanap ka na naman. Tapos nagmo-move yung araw. Kaya dapat, kung kaya nyong by next week pa lang, meron na kayong topic, go nyo na yan. Para hindi kayo maipit sa requirements. Doc, last question po. Regarding Sige. po dun sa submission ng title research, dapat po ba naka-include din si introduction or Hindi usually po? Hindi pa muna. Kasi meron ako sa inyong, may i-upload ako sa inyong research proposal matrix. So, doon nyo isusulat lahat para kayo mag-fill ng form. Para kayo mag-fill up ng form. Pero yung mismong sinasabi ko kasing title, yun yung sa discussions. Ito yun. Ipakita ko lang ulit. Ay, sorry, maling window.
Wrong window. This one. Dito sa module 1, meron kayo ditong discussion. Yan. Dito lang muna kayo sasagot. Literal na topic lang siya, hindi pa siya title. So, you go to, ulitin ko lang you go to modules. In module 1, you'll see something that you need to read. And then this is FA1, and then there's research topics. Tapos ito kasing research topics, threaded discussion kasi yan. And it's individual. So ang gagawin mo dyan, magre-reply ka lang dyan. Teka, ano ko nga to? I-view, pwede ba yun? View as student, wait lang. Magre-reply ka lang dyan. My topics are, magsasubmit ka lang dyan. Tapos di yan graded. Hindi yan graded. Ang purpose niyan is for you to submit to me your idea and then I'll comment to you. Pag mayroon ako magko-comment ako sa'yo, magtatanong ako sa'yo. So parang ang point ko dyan, gagamitin natin yan para tayong may chat pero documented na chat. Kasi pag sa chat yan, ano yan matatabunan yan pag sa GC, whatever. Kaya yun ang purpose nito, yung threads na yan, itong ano na yan. So pag nag-reply si Danica, magre-reply ako kay Danica lang. Siya lang makikita rin ng iba, pero ibig sabihin, tayo lang ang nag-uusap. Pag si TJ nag-reply, kaming dalawa yung mag-uusap, parang gano'n. So at least, anytime, pag meron kayo, kunwari si TJ sumakay ng MRT, tapos habang nasa MRT siya, meron siyang narinig ng mga estudyanteng nagkukwento, tapos naisip niya, uy, teka, magandang topic yun. Pwede ka na. By the way, naka-install ba yung Canvas nyo sa phone nyo? Kung hindi pa, subukan nyo kasi maganda rin naman na naka-install yung Canvas. Kasi parang right then and there, sagot ka na, type ka na, sir, may naisip ako. Kahit ano siya, by the way, hindi rin siya kailangang formal. Para lang tayo nagkukwentuhan talaga. Hindi naman kasi graded yan eh. So para lang tayo mag-uusap dyan, sir, meron akong nakasabay sa MRT. Nahirapan daw sila sa accountancy kasi noon daw high school sila hindi raw kasi pala math teacher daw po yung nagturo ng accountancy sa kanila, hindi business major. Naisip ko po, ang mga teacher po kaya na ang ABM ay mga math teacher o ano po kaya mas maganda, math teacher o business? O di, pwede na yung pag-isipan. Ano kaya ang tamang training ng isang ABM teacher? Math teacher ba? O dapat may business background siya kagaya ni Dayan at ni TJ at ni Freddy na may... So, sino ba dapat ang nagtuturo ng accountancy? So, yung parang naisip ni TJ yon. So, type niya na. Tapos magre-reply ako ngayon. So, ganun lang. Ganun yung concept nitong to. Kaya nandito siya. Balik ako sa home. Dito sa left panel, meron siyang sarili na tab, itong discussions. Yan. Pero sa ngayon, isa lang yun nandyan. Yan, yung research topics. Pero baka kasi malito kayo pag dito kayo nagpupunta sa assignments Para sa akin, pinakamaigi. Pupunta kayo sa modules para kita nyo talaga yung ano yung expected nyo sa bawat week. No? Kasi bawat week isang module Okay? Did I answer your question, Danica? Yes, sir. Yes, sir po. Okay. But, sir, Sige. meron din po akong kinoment kanina. Ay, nag-comment ka ba? Sige. Ay, sorry po. Chat po pala. May defense din po ba tayo at the end? Hindi, wala. Hindi siya defense, more of presentation. Presentation. That's a good question. In the syllabus, wait lang, because that's your final exam. But it's not a defense. It's a presentation. So, syllabus. I'll give you the opportunity to experience how to present a research in conferences. Ito. Yan. Final exams is divided into 2. Research presentation, 20 minutes lang yan. 20 minutes maximum. Normally yan, 10 slides maximum yan. Because if you think about it, if you have 10 slides and you have 20 minutes, that means 2 minutes ka lang pwede sa bawat slide. So, ganyan sa research presentation sa conference, no? Actually, pag umuupo ako na ini-invite ako mag-defense sa mga masters and PhD defense, ganun na rin ngayon sa mga universities. Nung unang panahon kasi, nung ako nagma-masters, Diyos ko po, parang 1 oras, yung presentation mo, tapos yung paggigisa sa'yo, 1 oras ulit. So parang 2 oras. Hindi na yan ginagawa ngayon. At yun ang tama talaga. Kasi kapag ginisa ka during your defense, mali ang panel. Kasi ibig sabihin, hindi nila binasa yung research mo prior.
Kasi dapat, bago ka nag-defense, nakita na nila yung mga mali. Anyway, so my point is there's no defense. No? There's no defense. There's a presentation instead. Tapos, yung research output itself is yun yung isasubmit sa May 30. Clarification ha, yung May 30 talagang deadline yan. Bakit? Kasi June 1 ang encoding ng grade, June 1 to 3. So, ibig sabihin, dapat, anyway, 5 lang naman kayo, kaya sinagad ko na hanggang May 30. Kasi 5 lang kayo. Pero kung hindi kayo 5, mas maaga ang submission kasi kailangan ko ng mas mahabang oras mag-check. Okay, sige. So I think I was able to answer the question of Danica. How about defense? TJ, sorry, baka di ko lang po narinig. Yung research po ba is about education? TJ, the research should be about education. Okay, that's a good question. Hindi siya tungkol sa business, pero pwede mo siyang i-link if it's about education in the field of business. No, hindi pwedeng kunwari feasibility ng Ramenagi in Silang Cavite, feasibility study, hindi siya pwede. Hindi ganun. Kasi business research 'yon. O kaya a profitability of ramen stores in the Philippines. Hindi ganyan kasi yan ay business research yan. Pero kung gusto mo TJ na mag-focus na halimbawa let's say, what are the difficulties experienced by managers in training their crew? So, yung training, may education aspect siya, pwede. No? Pwede siguro. Pero, para kasing papasok yan sa TESDA. No? Kaya, saklaw pa rin siya ng education. Pero, hindi dapat ganon, yung business models, mga risk assessments, risk management, hindi kasali ang ganyan kasi ibang field yan. So ang ating kasing subject ay specifically ang title ay Educational Research and Evaluation. All right. Sige, so nasagot ko na yung tanong ni TJ. Any other questions before we dismiss our class? May tanong pa ba? Clarifications? Okay na ba tayo? Yes, sir. Okay. Sige, so kung wala na tayong tanong, we can end our session. Dayan, baka meron kang tanong or clarification. Ayan po. Sir, narinig niyo po ako. Yeah. Ayan. Yung sa FA1 po, sir, madidiscuss naman po, sir, kung kasi hindi po ako masyadong magaling sa pag-write po ng good research. Oo. Kung paano po. Oo. I mean, though na-discuss niyo naman po siya kanina, pero may magli-lesson naman po tayo, sir. Yes. Apo. So, ang clarification ko lang, yung FA1, hindi pa siya research to clarify. Ang ginagawa lang ng research, actually, di ba sa EdTech, may pinagawa ko sa inyong journal critic. Pero kung napansin nyo, dun sa journal critic, ang pinagawa ko sa inyo, may guide question lang ako. Question siya. Ito, ang ginagawa natin ngayon, hinihimay natin siya, naka-table siya. So generally speaking, kung kagaya ng pinakita ko sa actually kunwari lang no, yung kaninang pakita ko sa inyo yung window ko ulit. Ito, may sagot na kayo agad dun sa isang pag ito ang pinili nyong research, meron na kayo agad sagot dun sa isang tanong na ito. Ayan, di ba? Purposes of research. May tanong dito, nasaan na yun? Assignments. Yung isang box, ayun, no? What is the purpose of research? So basically, i-rephrase mo lang to. Yan. Yan na yun. Lilipat mo lang siya. Ano lang siya talaga? Exercise lang siya technically. So parang, ang goal dito is, I just want to, research design. Tingnan mo to. Ano yung susunod? Ayan, what is the research design used? Ito, research design. Descriptive correlational study. Yan. So yung FA1, ang goal lang nun, magbasa kayo ng research, intindihin nyo yung research, tapos sagutin nyo lang tong mga exercise lang siya talaga, technically speaking. Hindi pa siya yung magsusulat. Yung FA1. Okay? Sige. Okay, so I think everything is clear. Ito naman ay recorded, so dun sa mga na-late ng pasok, pwede nyo mamayang
i-reviewin yung recording nito. I-upload ko rin to sa Google Drive kasi nga dahil sa OneDrive restrictions ng limit ng file size, kailangan ko siyang burahin din. So ililipat ko sa Google Drive tapos ilalagay ko rin sa Canvas yung link. Okay? So with that, that would be all for today. So bukas pala meron kayong makeup class kay Red. Anyway, yun nga, ang work naman sa FEU talaga ay paano palang schedule niyo bukas kay Red? Gabi or hapon? Bukas? Hapon, sir. Hapon. 5:30. Sir, Ma'am Danica, tama na. 5:30. Opo, pero Doc, pwede ko kayang i-ask kay Sir Red po kung tuloy yung class namin since afternoon po, di ba? Wala na po tayong... Oo, pero yun nga, tanong nyo na lang sa kanya kasi technically, ano naman niya yun, choice naman niya yun. Kasi ako, kaya ako rin siya, ako naman, kaya ako siya minove kasi every Tuesdays naman na talaga tayo. Because I have a different commitment na ng Wednesday, so I have to move it. It's either Thursday or Tuesday, kaya lang masikip rin yung pa-weekend ko, so I have to move it on Tuesday. So ako, kung sakaling hindi ko minove, magkaklase rin naman ako bukas kung hindi ko minove. Kasi nga kaya lang minove na kasi natin ng Tuesday. So it's not related to Holy Week yung sa akin. Anyway, so kung wala na tayong tanong, thank you very much. May pahinga pa rin tayo. So kagaya ng sabi ko kanina, kaya ako binibigay ito ng maaga para hindi kayo mabigatan. I-enjoy nyo yung weekend, magpahinga, magnilay-nilay, ano yung term nila dyan, magtika. Pero at the same time, unti-unti, basa-basa din ng konti para hindi kayo na tatambakan. Yun naman ang laging strategy sa grad school at sa gatong course. Okay? Sige, thank you very much everyone and have a great week, entire Holy Week everyone. Bye-bye. Sige, ingat kayo. Thank you, Doc. Thank you, sir. Thank you po. Bye.